Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay yung headline kamakailan lang sa automotive world tungkol sa BYD. Alam nyo kasi guys, kung dito po sa Pilipinas ay talagang unti-unti nang sumisikat itong BYD. Sa Australia po ay sikat na sila. At although maraming mga Australians ang ayaw pa rin sa mga EV, ay mas marami naman po yung nagpakita ng interest at sumuporta sa pagdating ng BYD doon sa kanila. Kaya maraming tumangkilik, tumaas ang demand. At dahil siyempre tumaas ang demand, kailangan damihan yung supply. Kaso nga lang mukhang napasobra yung pag-deliver ng mga supply ng mga BYD cars sa Australia. Kasi guys, sa ngayon ay libo-libo tuloy yung mga nakatambay na mga brand yung BYD sa mga malalaking parking lots doon. At yan po ay nagsimulang makakuha ng atensyon hanggang sa naging laman na nga po ito ng local news ng Australia. Around August 2025 nung magsimulang dumami ang supply ng BYD sa Australia. So naghanap po sila ng mga mapapagparkan nito. At ang nakita nila ay yung malaking parking lot ng Jamberoo Action Water Park. Jamberoo, where you control the action. Nung una, wala naman pong pumupuna dyan. Kaya lang napansin po ng mga locals na dumadalas yung pagdaan ng mga delivery trucks ng BYD. At pagdating nga po ng October, umabot na sa almost 2,000 ang mga nakapark doon na brand new BYD. Kaya hindi naiwasan na mayroong mga nagreklamo kasi nakaka-disrupt daw po ng traffic yung mga malalaking trucks. Tapos nahandyan din yung mga nag-aalala na baka pagmulan ng malaking sunog itong mga naka-imbak na BYD cars. So ang tanong po dyan, bakit kasi naman doon na isipang ipark ng BYD sa parking lot ng Jamberoo itong mga stock nila? Ganito kasi yan guys, alam naman po natin itong BYD ay ang pinaka-successful ngayon na electric car company. Sila ang pinakamalakas magbenta ngayon ng EV. Nalampasan pa nila ang Tesla since 2024. At sabi ko nga po sa inyo kanina, kung dito sa Pilipinas ay pasikat pa lang ang BYD sa Australia, ay sikat na sila. Maraming Australian ang gustong bumili ng BYD. At dahil dun po sa China, marami naman talaga silang stock doon ng gawa na. Mga finished product na naghihintay na lang ma-deliver, madami silang ipinadala ngayon sa Australia. Ang problema ngayon ay hindi siguro nila na-anticipate na kukulangin sila sa pagpaparadahan. Kaya naisipan po ng BYD na rentahan yung parking space ng Jamberoo Action Water Park. So umuupa naman po sila doon. At sabi naman po ng General Manager ng Jamberoo na si Matt George, isang magandang opportunity para sa kanila yung mapaupahan nila yung car park nila. Dahil ito pong Jamberoo ay 150 days lang nag-ooperate sa loob ng isang taon. Pagdating ng winter ay nagsasarado po sila. So kung paupahan nga naman nila yung car park nila habang sila ay off-season, mas may isusurvive nila yung winter. Total naman daw, yung parking lot nila ay nakaregister naman talaga na pwedeng pagparkingan. At although beneficial nga po ito para sa Jamberoo at sa mga empleyado nito, marami pa rin pong hindi natuwa. At isa na nga po dyan yung mismong local council doon, na sinabihan ng Jamberoo na although nakaregister yung lupa nila na may parking lot, iba daw ang permit na kailangan kapag gagawin itong storage ng mga sasakyan. Tapos hindi pa daw sila nakipag-coordinate sa mga local enforcers doon, kaya nakaka-istorbo daw yung mga malalaking trucks na pabalik-balik na nagde-deliver ng mga BYD cars. Kaya ang ginawa po ng Kayama Local Council ay inisyuhan ng notice itong Jamberoo dahil illegal daw yung operation nila at wala daw silang kaukulang permit. So ang ginawa naman po nitong Jamberoo ay nag-apply ng permit or yung tinatawag nila doon na development application. Kaso agad din naman pong dinecline ng local council at hindi po sila binigyan ng permit. Kaya ang kinahantungan po ay no choice itong BYD at ang Jamberoo na alisin yung almost 2,000 na naipark na ng mga BYD cars doon. Umaapila naman po itong Jamberoo kasi syempre hindi naman po ganun kadali yun. Mahirap nga naman daw humanap ng paglilipatan at saka hindi ganun kabilis na maililipat lahat yung almost 2,000 cars. Pero alam nyo ba guys na hindi lang dyan sa Jamberoo Action Water Park naipon itong mga BYD cars. Kasi guys sa Kilsyth, Melbourne ay libo-libo rin na mga brand yung BYD cars ang nakaimbak. So sabi naman po ng iba wala naman talagang dapat ikabahala kahit na maraming nakaimbak na EV dun sa lugar na yon.
Kasi mga naka-storage lang naman, hindi ginagamit at hindi nagcha-charge. Kaya wala daw silang dapat ikatakot na baka pagsimulan ng malaking sunog. At isa pa, wala rin naman daw yung kaibahan kung ang ipapark dyan ay yung mga regular cars na di gasolina. Parehas lang din naman daw yan na pwedeng pagsimulan ng sunog. Basta hindi maingat yung nag-handle. So guys, naisipan ko lang ikwento sa inyo ito kasi pansin ko lang sa BYD. Madalas silang malagay sa mga intriga. Wala po akong against sa BYD. Actually, believe nga po ako dun sa mga gawa nila. At isa po ako dun sa mga nangangarap na sana balang araw magkaroon din ako ng BYD. Kaya lang, ang questionable po kasi sa kanila ay yung mga business practices nila. Kaya sila nalalagay sa headlines. Nahandyan yung nabalita sila kasi nagmamaltrato sila ng mga workers. Chinese workers at a construction site in Brazil for a factory owned by China's electric vehicle producer BYD are victims of human trafficking, Brazilian labour authorities said on Thursday. They also said there was forced labour at the site in Bahia state, in what is a growing controversy in BYD's biggest overseas market. Sa China naman, nagagalit sa kanila yung kapwa nila mga EV manufacturer kasi sila daw yung nagsimula ng price wars. Tapos ngayon naman sa Australia, nagtambak sila ng mga units nila nang walang kaukulang permit. Ano sa palagay nyo guys? Kung kayo ba nakatira malapit dito sa imbakan ng mga BYD, isa rin ba kayo sa mga magrereklamo? Ilagay nyo po yung mga comment nyo sa baba para mas humaba itong kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Nick Nick na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!